Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 16, 2025 at Thursday po. Bakit ganun yung nangyari sa market natin? So lumagapak tayo sa pre-close ng market. Biglang 30 million lang yung net foreign sale nung bago mag pre-close. Tapos nung mag pre-close na ano ba to? Sindikato ba to? Ayan, so biglang binuhusan ng 1.1 billion yung market natin. So nag-oversold na ba tayo? Parang oversold na siya, no? Parang meron siyang gagayahin dito na kandila, oh. So ito na dito, mamaya silipin natin kung anong value niyan. So 6,265.52. Papunta na tayo sa bear market kasi 17 siguro mga 17% na yung drop ng index natin. Pero nung umaga, napansin nyo, yung mga blue chips, yung galawan nila, lahat sila halos verde lahat. Tatlo, dalawa lang yata yung namumula. Pero yun nga, ang kapasipas sa kanya, umakyat yung mga blue chips natin. So siguro mga local lang yun. Pero negative 30 million lang yung nakikita natin na net foreign sell. So wala pa rin siyang buy. Kaya medyo duda pa rin tayo nung umaga. Akala ko yung Dow G natin kapon, yun na yun. Kasi umakyat nga yung index. So hindi pa pala. So kabaliktaran ng galaw ulit natin yung US market. Sumipa ng malakas si US kagabi. So 1.8% yata si S&P 500 nila. So pero ngayon medyo mix na sila pero mukhang doon na napunta yung mga traders ng market natin. So January 20 uupo si Donald Trump sa US. So tingnan natin baka yun na lang yung catalyst na inantay natin kasi inflation wise so below 3% pa rin naman tayo, di ba? So yun na lang yung nakita natin. O baka lumakas yung dolyar ulit. Okay? So anyway, bottom line is pupunta tayo sa oversold condition. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So nauna sa listahan nga po natin itong si SCP. Tinagal muna natin si dito, although nandiyan naman siya. Wala naman siya masyadong galaw. So yung iba na lang na malalakas yung galawan. So SCP nauna talaga dito sa listahan. So nag-up po siya ng 8.87%. So parang tori na yung galawan ni SCP. So laki ng habulin niya, no? Laki ng gap ni SCP natin. Panalo yung mga investors last time. So meron siyang 3.22 million net foreign sell. And then si Alter, pumangalawa sa listahan natin kasi din siya, nag-breakout ulit. So meron siya, bumalik to, 8.18% minus 3.1 million net foreign sell. Tapos si Converge. So may mga blue chips na gumalaw kanina. So nag-up siya ng 2.91% pero net foreign sell 5.99 million. Tapos si ASN, ito nag-up 4.26%. Meron siyang 8.97 million net foreign buy. MRC, di ba marami pumitik? 4.76%. So blue chips lang talaga yung kawawa. And then negative 10K net foreign sell. Tapos si SPNEC natin, breakout 2.73% and meron siyang 806K net foreign buy dito sa market natin. So, sino kaya tinamaan sa mga big caps natin? Video yung nakikita ko dito negative 4%. So, may coordinated na galaw yung ating mga insti sa PSE market. Okay. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for educational purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. So, check mo lang po yan. And then, sa mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga viewers natin. Sobrang ina. Kasi yung pangit ng galawan ng market nga po natin. Company reviews, yung mga sample na review natin, profit or loss, sample trade sa market, basic indicators, technical analysis, and risk management, plus yung ating mga PSC learning sa market. Check mo lang po. Sa crypto, follow mo lang po ako dito habang nag-aantay tayo. Palabi Trader Crypto to. So, check mo lang yung mga post ko natin dyan. Tapos, social media, Facebook account na Palabi Trader. Follow mo na lang po para updated ka sa mga posts natin. Check mo yung mga vlog natin last time and then dito sa ating Facebook page. Ayan, check na din po yan. Yan ako nakapag-post dito kahapon. Okay. Tapos, dito sa Budagipig, so yung ating website, check mo lang po yung mga laman nito, local market,
US and crypto. So, tignan natin yung summary ng market natin for today's trading. So, meron nang nilabas si Philippine Stock Exchange. So, nagulat nga din ako kanina. Pumitik pala sa mining stocks natin, 1.28%. Pero tinamaan si finance. Finance yung binigla nila, negative 1.69%. Okay, baka nag-aantay nga sa pag-upo ni Donald Trump yung market natin. Then followed by property, negative 1.1%. So naging, ano ba yan, bear trap o bull trap yung galaw ng market natin. Kasi akala natin, akyat na, pero yun nga, na-trap, ng trap yung mga insti dito sa market natin. Okay, very bad. Yung galawan, kasasabi pa naman ni Call Financial, banking industry from strength to strength. So, ibig sabihin malakas yung banks natin. So, the board of Double Dragon approves the retail bond issuance of up to 10 billion. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank. So, mga bangko. Alter, AP, Meralco, Manila Water, DNL, EMI, AC, AJ, Costco, Ali, Finrich, Globetel, Converge, ATI, Cebu, at saka si Macro Asia. So, foreign funds po, UB, CBC, ASN, CREC, FGen, CNPF, FCG, Keeper, Avoides, JTCAP, Irit, CLI, dito, ICT, at saka si STI. Ayan. So, medyo balance siya, no? Balance yung nakita natin na mapula at saka berde sa mga big caps natin. Mas marami yung berde, yung mapula. Pero buhos kasi ito dito sa kaninang closing. So, silipin natin yung iba dito mamaya. BDO, minus 4%, JLB, minus 3.5%, URC, 2.79, SFH minus 1.8. So, biglang umakit naman si ACN, Converge, ACN 4.26, Converge 2.91, Blueberry 2.3, Monde 2.14. Okay, nag-balance naman siya pero anyway, mabibigat yung tinamaan sa market natin. So, bear na bear yung ating first month. Double Dragon, okay na yung kanyang retail ban offer. Jollibee opens first yung Baru. Bakery naman siya in Philippines. DMC, JT Cap, Manila din talks with banks for IPO. Okay, may makakalaban sino Manila Water na MWC. MPTC looking to raise up to 50 billion from private placement for debt reduction. Consumer outlook, strong daw. Pero hindi natin ramdam. Aboitiz Equity Ventures, Coca-Cola Beverage Philippines announced the change of its legal name to Coca-Cola Europe Pacific Aboitiz. Okay. Alco itemizes use of proceeds from green bond tranche to float. Jollibee, yung kanyang bakery, DMCI Power Corp achieves record-breaking energy sale. Ali updates project disbursements. Share buyback pa rin si Ali. So, anyway, hindi niya kaya yung foreigners. Cebu, zero net loss si Cebu, 173 million. Okay, yung finance kanina umaga. Ito yung bigla binusan kanina. Bitcoin, so malakas pa rin siya. 99K kanina. Okay, good. So, alam ko marami po siya na DA market kasi nga, nung opening natin, until kahit pre-market dirty pa rin naman yung pre-close, dirty pa rin naman yung market natin. Pero yun nga, bigla po siyang nambuhos. URC sales up ng 1% sa 9 months. Dito CMA expects revenue growth in 2024. Share buyback, ayan. So, patulong na lang. Ali, RLC, patulong na lang sa mga companies. Yung mga may-ari. Ali, Robinson, Costco, URC, at saka si Cebu Pacific. So, ito yung mga inflation data sa US. January 2025. July, December, 2.93. So, wala pa ba? Akala ko lumabas na di ba? Kaya nga nag-adjust yung yung galawan doon sa US market. So, remittance jumped 3.3% in November. Okay, dito. Canada is preparing to impose tariff on 105 billion worth of US goods. So, ito yung uncertainty sa market natin. BlackRock says Bitcoin adoption is still in the early stage. Okay, so masyadong maaga pa daw. Though source 600 points as US stocks open higher
after encouraging CPI report. Okay. Tapos asan yung galaw natin sa ano? Sa ito, peso, nako, 60 pesos. Tollways, mega merger negotiations, complicated questions. Do I track my spouse spending for the challenge? Okay. Tapos ito, sobrang lakas yung ano. So S&P 1.8 kagabi, Nasdaq 2.45 and then Dow Jones 1.65%. So ewan lang natin ngayon kasi yung ano, pwedeng mag-profit taking kasi yung ano, spike sa US market. Okay. Anyari sa ano sa PSE market natin. Okay, so patalastas ulit yung mga bago sa channel natin. As usual, paki-check na lang po yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Ayan. So, okay. Very bad yung ano, mga stocks natin during this time. Okay. So, silip tayo dito sa Galawan ni Philippine Stock Exchange. So, papunta tayo dito sa ano, baba na natin, 6-1 na talaga. And most likely, gusto nilang papuntahin yung mga big caps. No? Gusto papuntahin sa oversold condition kasi after nyan, mag-oversold na si PSE natin. So, halos, siguro pagdating dyan, bear market na tayo. No? So, wala tayong masundan ng mga support at resistance. Ang isa na lang obvious sa kanya is meron tayong downtrend na channel dito sa market natin. Pag ganyan yung galaw niya, di ba? Parang aabot siya dito sa 6,100 level. So, hopefully naman by the time na nag-oversold na tayo is mag-bounce na yung mga stocks natin kasi ngayon lubog na lubog tayo. So, ilang buwan na tayong pa-drop, November, December, and then walang Christmas rally, wala yung ano, New Year rally. So, very, very bad yung galawan ng market natin during this time. Okay? So, 6,265. Dito na ako nakatingin. 6,1. Kasi 1.1 billion na naman yung lumabas sa market natin. Dami niyan. Tapos, negative 1.03%. Okay? So, mga banks yung nag-lead sa drop natin for today's trading. Silip tayo sa ano, trending stocks. Meron pa rin. Marami pa rin yung ano, malalakas. So, SCP. So, nag-breakout si SCP, no? Pag-usapan natin yan. So, sinasabi dito yung gap na to. Ha? Laki kasi ng gap niya. No? Tapos, Alter, 8.18. Wala namang gap si Alter. Oh, nakabalik na si ano, oh. Nakabalik na sa IPO. Panalo si ano, no? Yung mga cost average kay, ano, kay Alter. So, laki. Gaano kalaki na to? Meron ba tayo sa ano? Mamaya, sukat-sukatin na lang natin mamaya. Tapos si Web, 5%. Si MRC, ito pinag-usapan kanina. Ayan, ready na to break out. Sabi nila, 4.76%. ACN, ayun, nag-bounce siya. 4.26. PX, laki dun, no? Recover din to. 4.23%. Security Bank, ayan. So, finally, nag-bounce. Nagkatakbuhan dito eh. Tapos si Home, umakit na rin, 3.6. Lalim pa. Medic, mga walang volume, no? Walang volume yung mga stocks natin. Si Bell, o ito, baka bubuhayin to. 3.13, SPNEC, 2.7% FCG, 2.4 PXP, di ba mga mining stocks yung gumalaw, 2.46. Bloomberry, nauntog na naman si ano, Bloomberry natin, so mahina pa rin. And then si Monday is 2.14. Ayan, tama. Parang double bottom. So kung mag-bounce si PSE, maganda yun. So doon naman tayo sa losers sa market. At na lang ako may volume Walang volume kasi yung ano yung ibang stocks natin. Si ACN, yung preferred shares. So minus 4%. DHA walang volume. BDO, ayun biglang, saan ba to? 5 minute. Ayun, pre-close. Baka naman binibiti, nagsishake out lang si si market. Minus 4%, Jollibee. Mukhang sa 5 minute din. Ayun 5 minute. Mukhang pinagkasundoan to binuhusan yung mga stocks natin. Baka meron, gusto nang mag-bounce. So, Apollo, minus 3%, GMA, minus 2.9%, AllB, minus 3%. So, ang dami rin, STI, mag-ano ka na rin ba? Si RCI, minus 2. Si Plus, malaga natin, pa-breakdown na, minus 2.26%. Okay, SM, minus 1.8. So, um, mas marami nag-drop. Maraming green, mas marami nag-drop sa galaw ng market natin. Okay, so silip tayo dito sa US. Ano kaya dito? Mix yung galawan. So S&P futures, pero hindi ako magtataka kung mag-drop kasi ang laki Ang laki ng galaw nila kagabi. So 0.26% si Dow futures, negative 0.06. And then Nasdaq futures, 0.44%.
Europe, malakas pa rin yung Europe natin. So, baka sunod na si US. And then, o bakit tayo lang binuhusan, no? Asian markets, oh, tingnan mo, ang linis. Puro berde. Umakyat po lahat sa Asian markets. Sino ba pinakamataas sa kanila? Jakarta 0.39, India 0.42. Kasi na yung mga main ano natin. Taiwan 2% taas, oh. Nasan sina ano? Hong Kong 1.2, naghalo-halo na yata. Saan yung mga ano? Jakarta, asan sila Japan? Hindi ko makita. Pero, ayan, isang snapshot lang po. Verde lahat. Next, crypto. Okay, so malakas pa rin naman, 99K. Kaya lang yung mga chart nyo, parang magpo-pullback. Pero ano yan, yung overall niya mataas pa rin. No? So 99K si Bitcoin, Ethereum 3.3, sa si XRP 3 point, taas so. Ang taas si XRP, no? 100 po. Ito na yung susunod na ano, aabot sa billion. So halos sa pagkapares niya si ano, Ethereum natin, laki. Laki ng galaw, 3.19, BNB 710, TRX, so nagalaw na rin. Pupuling bounce na yung mga yan. So ang daming berde. So naiwan na lang si ano, si Shiba nga, 5.23%. So naiwan na lang tayo yung mga traders natin sa Philippine markets. Okay, so hopefully mag-bounce na siya after ng shakeout kanina. Okay? So next, pag-usapan natin yung mga trending stocks na natin si SCP. So sabi nila, ang laki daw nalalakbay ni ano ni SCP natin kasi kung titingnan mo yung galaw niya, yung gap natin is ang laki, no, 357. So anyway, optimism na lang muna. So very very optimistic yung ano holders natin. Binomban siya, oh. Pero overbought na siya, no? Nag-overbought na. Paano natin hahanapin yung ano niyan? Extended Fibonacci na lang kasi para siyang ano eh, para siyang parabolic, no? Okay, ito yung consider natin. Ayan, sakto. So, sakto yung ano, yung Fibonacci natin sa kanya. Pagdating sa trend, wala na, hindi na kaya ng trend to, trend charts kasi ano na siya, parabolic na. So, parang pupunta siya dito. Meron mo na siyang stopover dito. So, tingnan natin bukas. Pero baka profit taking na, no? Kasi ang taas na eh. Ayan, no? 8.87, 3.2 million at foreign sell. Taas na rin kasi eh. So from the last 3 days lang, mula sa breakout is 20% na si SCP natin. Ayan, panalo, no? Okay, congrats po doon sa mga nag-hold. So tayo na nanood kay SCP, watch out na lang. So yung pinaka-support, balik ko pala, hindi ko nalagyan yung pinaka-support level natin. Okay, half body ng candle. 12.97, tapos yung immediate na resistance based sa doon sa chart is 13.8. Okay? So, parang laki ng lalakbay ni ano, SCP natin. Ayan, congrats po doon sa mga meron sa kanya. Next, Alter. So, isa din sa mga winners. Tignan na lang natin yung mga winners kaysa malumo tayo din sa mga lumagapak na blue chip. So, pabalik siya, oh. Ganda ba yung earnings nito? Wala, pangit naman yung earnings niya. No? Alter natin. Pero, nami-maintain niya yung kanyang trend. Ayan. So, uptrend si, ano, si Alter natin. So, tignan natin. So, on the way siya. Hindi tama yung, ano, yung chart ko sa kanya. So, anyway, pwedeng dyan. Tapos, pinaka-resistance is, yan, pinapik natin last time. So, gaano katagal kaakyat na to? 12% na rin. So, maganda na. 8.8%, 3 million net foreign sales si Alter. Catalyst si SCP sa si Alter wala. So nandun sila kasi magaganda yung ano eh, yung trend ng mga stocks natin na to. Wala na akong mabasa mga ano eh, catalyst ano. Naubusan ng catalyst ano, Philippine markets kasi kahit anong good news, bumababa pa rin yung ano, yung price action natin sa kanya. Okay? So ganyan lang muna, bullish si Alter, next Converge. So medyo lumaban si Converge natin. Kanina, nag-breakout na rin pala siya, oh. Ayan, kaya pala pinag-usapan na si, ano, si Converge natin. So, meron na siyang konting breakout dito. Ayan, oh. Panalo si, ano. Kung tutuloy yung, ano, bukas, yung breakout na ito, panalo yung holders natin kay Converge. Kasi sa tinagal-tagal, so, on the way siya ulit para i-retest yung resistance malapit dito sa 17.7. Ganda ng chart niyo, oh. Ayan, congrats po doon sa mga merong Converge. So, on the way sa recovery
pati yung ating MACD formation naman. So 2.91% nag-up siya, and then 5.99 million net foreign sell. Next, ACE-N. So ito din, another winner for today's trading natin. Meron na ba net foreign buy? Yun, meron na. So meron siyang 8.97 million net foreign buy. Okay na, no? Nag-up bigla. Kasi kapo nga naman, laki ng ano laki ng drop niya, no? So ayun, nag-double bottom na siya. Kailangan na lang gumanda ni PSE para ito na talaga yung double bottom. Kasi pag bumagsak si PSE, hihilahin niya pa rin itong mga ito eh. So 4.26% na up for today's trading natin. Ito yung small channel na babantayan natin sa kanya. So downtrend pa rin naman kasi lower high pa rin naman. And then meron lang siyang obvious na na double bottom dito sa bandang baba. Pero good sign, good sign. At least meron na siyang reversal sign. And then next, MRC. Bubuhay na ba to? Binubuhay na, oh. So meron siyang traded volume 7 million. 4.76%. So makit siya. And then meron siyang 10.12k net foreign sell. Okay, so meron na siyang established na support. Titignan lang natin kung matutuloy yung breakout sa 1.07. Else, watch out pag nag-breakdown. Kasi mahilig mag-breakdown din ito eh. Pag nag-breakdown, laki ng price action. So hopefully babalik na si MRC after na mag-sideways siya ng medyo matagal-tagal. Ayan, so medyo nag-spike yung yung RSI. Actually, tinatry na siyang buhayin last time dito. Kailan nagkaroon ng Dow G. So bukas pansinin niyo na lang pag mapula pa rin, hindi pa niya siguro time para mag-bounce. Pero ito yung range niya kapag natuloy yung bounce itong si MRC. And then lastly, si SPNC natin. So finally, nagkaroon din siya ng malinaw na sign. So ayan So na-double check niya yung support sa MA9. So meron siyang konting breakout, pero kailangan natin MA100 yung breakout para gumanda-ganda. So medyo overbought siya ng konti. Dire-diretso pa rin yung RSI niya, RSI ni di ba? Nitong si SPNC natin. Okay, ganda ng galaw. Tapos okay din yung MACD formation. So nasa trend din si may volume ba? Ito kasi laki na ito, hindi natin makita. O meron siyang 38 million. So okay na yan. Meron siyang 2.73% na galawan. Wala nang balita yung 800 million. 800,000 net foreign buy. Wala tayong balita dun sa mga solar projects nitong si SPNC. After niya tumahimik, ayan, nagre-recover na yung price action natin sa kanya. Okay? So, balik tayo sa PSE. Very bad, mga ka-PSE. Hindi pa tapos yung kalbaryo natin. So, assume na natin 6,100. Isang drop bukas, then Dow G. Or, kasi, binigla lang naman sina BDO yung mga big caps natin. Baka bullish engulfing candle. Baka yun yung bottom na inaantay natin sa kanya. Kasi dapat yung mga dun yung Dow G kahapon tapos maganda yung US market, yung galawan niya. Pero bakit ngayon parang trap siya? So kawawa naman tayo, di ba? Tayo na lang yung hindi nag-recover, market lahat. Ayan, hopefully bear trap yung galawan ng market natin for today. Okay po, so yun lang yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join kasi group guys kung gusto mong guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po tayo bukas.